Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers pare. Mag-ingat, mahilig sa Ford Raptor. Baka hindi nila lang, sila pala ay alligator. I'm sure, may pinanggagalingan yun, kinakailangan talagang. Minsan naman kasi, yung iba, ina-abuse. Pag nasa ministry ka, di kinakailangan mababa lang ang sweldo mo kasi tanda mo sa ministry. Yeah. O kaya, di by pay. Di ba? Kabalitaran. Sinamantala. Di by pay. Hindi ka dapat aasa ng sweldo. Dapat ko ano lang pinibigay. Naranasan ko yan, nakita ko yan. Maliit ako, lumalaki ako. So, pag anak pala ng pastor, karamihan ng mga kilala ko naman, hindi nakapag-aral. Hindi sila nakapag-aral. Kasi, sila ng pastor. So, parang nakakaawa. Diba? Kaya ako noon, ayaw maging pastor. Nakita ko mga, hindi nakapag-aral, tapos parang hindi maayos ang gamit. Ako sa mga pastor, kaya ayaw pati maging pastor. Ayaw kasi mga damit nila. Kasi mga damit nila, no, parang Formal na formal. hindi lang yun, yung mga long sleeves nila, parang lagi naka-close neck. Tapos yung damit nila, yung barong nila, ang lalapad nung well. Yung pala na-realize ko kasi hand-me down yung mga damit nila. Hand-me down? Kaya wala silang pambili. Dahil UK. UK lang. So, parang, kaya wala silang pambili. So yun ang ano nila. Kasi nga, ano nun, by faith. Oo. Naabuso naman yun eh. Yung iba naman, sa other, parang tawag na sa pendulum, yung swing of the pendulum. Naabuso naman yung iba naman na, okay na kailangan, dapat mayaman ka, dapat Sobrahan naman. Oo. Depende, kung kaya ng church, okay. Pag may cross na pendant dito, tapos may mga ginhawa yung representation ng cross eh. Yeah. Ginhawa eh. Kung kaya ng simbahan, go. Kasi may mga simbahan, alam ako, kapag naging pastor ka, automatic, may bagong sasakyan ka. May kailangan pong pastor, hindi kilala, nakita ko lang. Sobrang ginhawa niya, kapag after 10 years to din kanya nakita ng kasakyan, sagasaan ka. Ano yun sa Facebook eh? Sagasaan ka, pag 10 years hindi ka pa asensado. Pag naglalakad ka, Grabe makaproject na ano yun. Oo, So yung confidence. depende yan eh. Pero alam mo ba, mga kakilala mong pastor, nandun sa mga persecuted countries. Paano sila? yeah. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-generalize yung experience mo na yun. Maaaring ikaw, sige. Pero huwag mo i-generalize yun. At hindi ibig sabihin na hindi faithful yung mga pastor na walang sasakyan na gano'n. At kung ibabase mo lang yung faithfulness doon. Mahirap yun, i-generalize. Pwede ko bang masabi, sir, na yung mga tuturo ng gano'n? More on sa pera lang. Excuse me. Mahirap i-generalize, pero yung ilan. Okay, I can say yes. Lalo na laging pagka, ibang mga pastor na abuse talaga yung pag-birthday ng pastor, dapat ganito, may ambagan. Tapos, paano yung mga mahirap na ganito? Pinabalitaan ako, isang pastor, nag-donate yung mga para sa bagong sasakyan ng pastor. Yung iba, mahirap lang sila. Kunti lang na ibigay nila. Inilista yung mga nagbigay. May numero pa, no? Oo! Sila wala sa lista. Kasi naman, bakit kami inilista? 200 lang yung bigay ko, 100 lang. Nakita mo, anong nakikreate nun? Para magkakaroon ng parang discrimination, ng level, ng stratification sa mga, mga klaseng maturity ng membro o mga tapat ng membro, di ba? Kung yun namin sa ibang simbahan, sir eh. Kasi parang nagdadagdag ka ng additional burden. Parang gano'n. Kung kaya ng mga simbahan at as long as hindi kursado at voluntary, okay lang. Pero yun nga minsan, sabi nila, hindi ko napasama yung pangalan namin sa mga pinasalamatan kasi 100 lang po bigay namin kay pastor. Hindi sa sasakyan yung bago. Unlike yung iba. Sabi ko, parang gano'n yun. Diba? Paano ang nagiging damdamin ng mga taong nahihirap na yun? Para sa akin. But for me, violation ng ng James chapter 2 verse 5. Don't you know that God has decided to choose the poor of this world
malinaw ang James chapter 2 eh. Na hindi mo sila dapat papaboran dahil sila yung may anak. Eh yun ang nangyari. Kasi hindi sila ngayon mga nalila. Hindi sila ililista. Kasi magbigay daw nila 100 lang. Tapos ang gamit pa nila. For transparency, kailangan natin ito i-present. Tapos na, ito, pag ikaw nakakahiya na ito lang yung bigay ko, tapos ito ako, every Sunday, gano'n yung makikita mo sa report, financial report ng simba. Parang, nagkakaroon pa kayo ng competition, saka favoritism. Yeah. Division pa. May karanasan akong ganyan. Meron akong Bible study sa isang mahirap na lugar. Pinatigil sa akin yung pastor. No? Pinatigil sa akin. Kasi papiran niya. May hirap yung mga tao niya. Wala tayong mapapakinabang. Is hindi makakapag-tight siya mga tao niya. Nagulat ako. Ibig sabihin, After so, ano lang sa... Tira. Para sa akin, naging sa gospel yun. Halinaw na sinabi ni Jesus. Yung mga nanghubad, yun ang unahin nyo. Pero mas binibisita yung mga mayaman. Meron. Diba? Mayaman na nga, pinapaboran mo pa. Alam ko. Parang bigat lang doon sa church kapag paano, kung yung ganun sistema na yung mga may hirap, parang pinipigapan. Paano naman yung mga member na pumunta lang talaga para makikain lang. Kasi yun yung hindi yan uncommon sa mga churches. Kahit sa amin. Dati. Kung saan ako nagkarwash. Marami sigurong dapat na i-review na katuruan ng mga simbahan. Sana nga yan yung tithes and offering. Para saan yan? Ginagamit kaya sa mga seminars. Para saan ba yan? Ang common answer, para sa tithes. Ganun ba? Yun lang ba sinasabi ng scripture? Sabi ko, nakakagulat. Kung para saan. Bakit doon sa mga context na sinabi? Ano sa Deuteronomy 26, bakit may offering, bakit may tithes? May binanggit tungkol sa poor, widows, orphans. Pagtulong siya eh. Ba't kayo magbibigay ng mga, tapos ang offering noon, hindi naman pera. Goods, agricultural products. O bakit sila magbibigay? Siguro, yung mga Levites and priests ang mag-administer. Meron din silang share doon. Pero hindi lang para sa kanila. Hindi para makatulong dun sa mga marginalized na yun. Kumbaga, pwedeng sabihin na yung tithes and offering noon in the form of agricultural products ay isang paraan ng society noon to ensure na walang magugutom. Lalo na yung mga nangangailangan. Lalo na yung sabi nga doon, yung trio ng mga poor, poorest of the poor. Yung mga poor widows, mga orphans, and strangers, mga immigrants. Kasi yun ang talaga mga marginalized yun. Pero pansin nyo, sa maraming mga talata na binabanggit, yung tithes and offering, laging may mention ng mga mahihirap. Pero sa practice natin at sa application natin, para sa ano lang yun? Para sa priest lang yun, para sa mga pastor. Diba? Kasi ano, muna, yung sa mga kay chapter, ano yung kamalig? Sabi na, church. Hindi. Storehouse talaga yun. Kasi mga gulay nga yung bibigay nila eh. So, ibig sabihin, yung imbakan niya, parang community pantry. Pag nagugutom yung isang mahirap, pupunta doon. Ang titiya, kung mahirap sila o hindi, ay yung mga priests at Levites. Pero ang nangyari, hanggang panahon ni Jesus, sinarili yun. Inalakay ng mga priests and Levites. Kaya sabi, di ba si Jesus sa Matthew chapter 23, hingi kayo ng hingi ng tithes. Di ba? Nakakalimutan ninyo yung weightier matters of the law. Ay ano yun? Mercy, justice, righteousness. Kasi yun ang unang sila. Sinarili nila. Hindi nila sinyer doon sa mga nangangailangan. Ewan ko, ngayon, kung sa mga
Di ba? Simbahan, may porsyong inilalaan para sa mga mahirap. Vaporuingin na, sir. Yun nga sabi ko, kung yung simbahan nyo, saan ako matay kahit sino? Baka ako nakapunta. May series pa yan, sir. Naku, yun nga. Pagka medyo may inibigay, 1 week, tithes and offering ang message natin. Series. Oo. May mga ganun simbahan. So sabi ko nga, gamit ng Malakay chapter 3 verse 10. Hindi ko naman tinitingnan yung Malakay chapter 3 verses 1 to 6 man lang. Di ba? Kaya ano sabi doon? Di ba? Didisiplinahin namin ito sino? Yung mga priest of Levites. Bakit niya didisiplinahin? Tapos after that, sa verse 5, sinabi niya, paparusahan niya yung mga kukulang, mga adulterers, at yung mga nandadaya sa kanilang mga manggagawa, at yung mga nang-aapi sa mga balo, tulila, at mga dayo. Paano sila nang-aapi? Then after that, sinabi yung tungkol sa tithes and offering. Oh, anong kinalaman nun? Kaya sabi ko nga, maraming nag-preach sa Malakay chapter 3 verse 10. Hindi kino-consider yung verses 1 to 5. Hindi ako galit. Sino yung nagnanakaw? Paano nagnanakaw? Nakakakonsensya kasi kapag tinalakay na yun. Pasa Sa preacher. sa mga leader yun. Yeah. Tsaka sino kausap niya? Bakit sinabi na ninanakaw? Paano nila ninanakaw? Ang kalimitang interpretation, hindi daw nagbibigay ng tithes and offering ng mga tao. Maaaring kasama yun, pero hindi lang yun. Sino ang kausap ni Lord dun sa Malakay, buong aklat ng Malakay? Sino kausap niya? Hindi naman yung ordinary yung tao lang. Sino kausap niya? Priest and Levites. Tapos sinabi niya, ninanakaw niyo. Paano yun? Di ba? Ganun lagi yung representation nga ng simbahan na ibababa sa membro yung pagnanakaw na yung para sa Diyos hindi niyo binigay. Laging gano'n, yung para sa Diyos hindi niyo binigay. Ninanakawan niyo yung Diyos. Laging gano'n yun. Maaaring isa lang yun, pero hindi lang yun. Diba? Maaaring hindi na nagbibigay yung tao, or maaaring kasama doon Yung nag-administer. yung mga nag-administer, kausap niya doon. Tapos, bakit sinabi na pipurify niya, lilinisin niya yung mga sons of Levi? Sa chapter 3 verses 1 to 5. Bakit niya ipipurify? Then after that, sinabi niya, paparusahan niya yung mga mapang-api doon sa mga mahihirap. Oh, Pwede ang interpretation din doon, sir. Hindi purify. Lalo pang ipupurify. So, mas malinis pa ngayon. hindi, ang context nga, paparusahan eh. Kaya napaka-importante ng yung pag-aral Yeah, yung context, titingnan mo ang sabi doon. Then, after nasabihin yung pagpaparusa ng Panginoon sa mga magnanakaw, mapang-api, saka sinabi yung tithes and offering, tapos sinabi yung pagnanakaw. O, ano kaugnayan? Di ba? Hindi siguro natin narinig sa mga preaching yun. Pero, sa talata, magkaugnay yun. Pero hindi natin binabanggit. O, di ba? Napaka-selective natin. Or nasanay tayo kasi na yun ang lagi natin narinig. At hindi natin tinignan yung kabuuan ng talata. Di ba? So yun eh. Matapa ka na pag sinulungat mo yun sa nagtuturo na. Ang pinaproject niya, mabango yung mga leader o yung priest. Tsaka, mukhang nung panahon na yun, mula panahon ni Malakay hanggang panahon ni Jesus, naging talamak. Kasi kahit nung panahon ni Nehemiah eh. Diba? Yung pang-aapi dun sa mga tao eh. Diba? Sa Nehemiah chapter 5, gano'n nangyari din. Tapos, si Zechariah, gano'n din. Hindi kayo tumutulong sa mga mahirap. Diba? Tapos hanggang panahon ni Jesus, sabi na, nagdadagdag ba kayo ng pabigat sa mga tao? And then you neglect the weightier matters of the Lord. Ang context din nun, tithes. Nagtatights kayo sa mga herbs, sa mga cumin, pero you neglect. Tawa naman yun, sabi ni Jesus. Pero you neglect the weightier matters of the Lord. Ayun, mercy, justice, righteousness.